Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ngayong playoffs ay napag-usapan natin ang malaking improvement ni Julius Randle. Kahit nga si Draymond Green ay napaamin na talagang natalo siya sa kanilang matchup at napakalakas nga daw nito at mahirap na depensahan. At isang dahilan dito ay dahil literal nga na power forward siya. Dinadaan niya nga sa kanyang lakas ang kanyang paggawa ng puntos at kinakalabaw niya ang depensa. Subalit hindi nga ito naging kaso sa kanilang Game 1 matchup kontra sa OKC Thunder. Nagtala pa din nga si Randle ng solid 28 points. 20 points na nanggaling dyan sa first half kung saan siya ay 5 of 6 sa 3-point line. Mainit ang shooting ni Julius Randle, subalit it's not necessarily a good sign para sa Timberwolves dahil alam naman natin na kung kaya nga ay talagang aatake siya sa pinta. Hindi siya tulad nila Karl Anthony Towns sa madalas magsettle sa 3-point shots. Ang dahilan nga kung bakit 6 na 3 points kaagad ang binato niya sa first half ay dahil hindi siya makapasok sa pinta. Sa 28 points na nga mga kaibigan ay may 2 layup lamang siya, isang mid-range, mga free throws at lahat na ito 3 points. Hindi ito ang Randle na nakasanayan natin at credit nga sa OKC defense. Sinusubukan na ba ni Julius Randle na umatake sa pinta? Sadyang multiple bodies lamang ang sumasalubong sa kanya dahilan kung bakit napipilitan siya na ipasa sa corners kung saan nagkalat nga sila Naz Reid, Alexander Walker at DiVincenzo na nag-combined 5 of 26 shooting lamang sa 3-point line. So kung gusto nga ni Randle na lumuwag ang depensa ay kailangan na mas pagbutihin ng mga shooters ng Timberwolves ang kanilang shooting upang hindi lahat ng focus ay nasa kanila lamang ni Anthony Edwards. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Indiana Pacers bago makumpleto ng Pacers kanina ang 14-point comeback in less than 3 minutes sa last 27 years ng NBA playoffs sa 970 teams na nalagay sa ganitong sitwasyon, down 14 or more points with less than 3 minutes remaining sa game clock, wala pa nga nakagawa ng comeback. Ganun pa man ay maiba nga ang Indiana Pacers, ang comeback kings ng NBA. 20-point lead man yan o higit pa ay hindi ka nga pwede mag-relax kapag sila ang kaharap mo. Dahil bukod na lamang sa kanilang napakatinding 3-point shooting, mayroon nga silang pace na bukod dangi sa iba. Kung may 7-second offense ang Phoenix Suns noon, ang Pacers nga minsan ay may 5-second offense. Talagang takbuhan lang sila ng takbuhan. At isa nga itong bagay na hindi maganda para sa New York Knicks na halos umaasa lamang sa kanilang starting 5 sa paggawa ng puntos. Ngayong playoffs nga ay pinapakita ni Tyrese Haliburton sa lahat na hindi siya overrated, bagkus posibleng underrated pa nga siya. Nagtala siya ng 31 points and 11 assists sa game kanina. Subalit malaking credit nga kay Aaron Nesmith na nagtala ng 30 points on 8 of 9 shooting sa 3-point line while also playing very physical defense kay Jalen Bronson. Ano ba ang masasabi nyo sa mga comeback na ginagawa ng Indiana Pacers ngayong playoffs?